Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit, at mga himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mangangalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit. Purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Babilonya ay ang kaharian at lungsod na umusig at nagpahirap sa mga Israelita noong mga 500 BC. Ang mga kawal ng Babilonya ang sumira sa lungsod ng Jerusalem at nagpabagsak sa templo na itinayo ni Solomon. Ang mga Israelita ay pinatapon sa Babilonya sa loob ng 70 taon. Kaya ang lungsod ng Babilonya ay naging sagisag ng makapangyarihan at malupit na kaaway ng bayan ng Diyos. Sa pagbasa natin ngayon, nakita ni Juan ang pagkabagsak ng Babilonya. Pero noong panahong sinulat ang bagong tipan, matagal lang sira ang Babilonya. Mga 300 taon na nakabaon ito sa mga buhangin sa disyerto sa kasalukuyang Iraq. Kaya ang Babilonya ang tinutukoy ay hindi yung tunay na lungsod ng Babilonya, kundi ang lungsod ng Roma. Ang Roma ang tumatayo na Babilonya noong panahon na sinulat ang Aklat ng Pahayag. Ang Roma ay makapangyarihan. Ito ay umuusig sa mga Kristiyano. Ang lungsod na ito ang nagdadala ng maraming kasalanan sa mundo sa kanyang pang-aapi sa maraming mga tao. Ang Roma ay ibabagsak. Pero itong itatapon sa gitna ng dagat. Wala nang awit ng kasiyahan ang maririnig dito.
wala nang gaanong tao ang maninirahan sa Roma. Magiging tirahan ito ng mga demonyo at ng mga vultures at mga asong guwat. Totoong bumagsak ang Roma. Pero pagkatapos ng 400 taon, pagkasulat ng aklat ng pahayag, pinabagsak ito ng mga barbarians. Sa lupa, nakikinita ni Juan ang pagkabagsak ng Roma. Pero sa langit naman, nakita niya ang celebration ng tagumpay ng Diyos. Pinupuri ang Diyos ng mga anghel at ng lahat ng nilalang sapagkat ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Paparusahan ang pumapatay sa mga lungsod, sa mga lingkod ng Diyos. Pero magdiriwang ang lahat sa tagumpay ng Kordero, sa tagumpay ni Jesus. Talagang ang Diyos ay nagbibigay ng kahulugan sa kasaysayan. Tayo mga tao ay makitid ang ating pananaw. Nakikita lang natin ang mangyayari o nangyari na sa ilang linggo, ilang buwan o ilang taon lang. Nung nagsimula ang lockdown dahil sa COVID, akala natin ito'y ilang linggo lang. Pero tumagal ito na higit ng 2 taon. Pero mahaba ang paningin ng Diyos. Para sa Diyos, ang 1,000 taon ay parang 1 taon lang. Kaya nakikita ng Diyos na ang kapangyarihan ng mga bansa, lalo na ang kasamaan nila, ay hindi mananatili. Nasaan na ang Babylonia na sumira sa templo ng Diyos? Nasara na ang Roman Empire na pumatay sa mga Kristiyano sa loob ng 300 taon. Nasaan na si Hitler na halos natalo niya noon ang lahat ng bansa sa Europa? Nasaan ang Soviet Union na napailalim ang halos kalahati ng mundo sa komunista? Saan pupunta ang Amerika o ang China? Ang lahat ng mga ito'y lilipas. Hawak ng Diyos ang panahon. Sa bandang huli, ang Diyos ang magtatagumpay. Sana ngayon pa lang itaya na natin ang ating sarili sa Kanyang kaharian. Siguradong itong mananatili. Umaasa kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tutuwid ng lahat. Walang makaaalpas sa mata mong mapagpanuri. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyayari. Ang lahat ay nasa kontrol ng iyong kadakilaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.